Hey guys, ayan, welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So, by the way guys, tignan natin kanino bang love reading yung masasagap natin ngayong araw. Okay. Doon muna tayo guys sa sitwasyon, no? Ano ba yung sitwasyon nyo ng person mo? Overall energy. Kanina po itong love reading. Overall energy. Love reading. Religious factor. So, iba sa inyo guys, pwedeng hesitate ka, no? Pagdating sa relasyon nyo ng person mo. May mga bagay kayo na hindi na pagkakaunawaan, pero mahal nyo yung isa't isa, no? Hindi nyo lang guys nagigets yung logic ng isa't isa, or pwedeng hindi mo gusto yung ginagawa niya sa inyo, kung paano kanya itrato. Meron kang gustong baguhin niya, pero hindi mo yun ma-open sa kanya, no? Hindi mo masabi sa kanya, hindi ka marunong mag-voice out, mas nananahimik ka, no? Ganon. Sabi kasi nila guys, pag nananahimik ka sa relasyon, sabihin mataas yung respeto mo doon sa person mo. So, bukod pa doon, mahal mo yung person mo. Feeling ko mataas yung respeto mo sa person mo kahit na hindi kayo nagkakaintindihan. Kaya parang mas pinipili mo yung manahimik pag hindi kayo guys nagkakasundo. Okay, so check pa natin additional message. Meron tayong love yourself first. So, sinasabi lang dito guys, na kung gaano mo kataas nire-respeto yung person mo, dapat ganun mo rin nire-respeto yung sarili mo. Kumbaga, parang, sabihin na natin guys na nire-respeto mo siya, pero ang tanong dyan, nire-respeto ka ba ng person mo? Dapat ganon, no? Hindi yung parang pag nag-aaway kayo, konting landi lang sa'yo, lambing, alam mo yung hindi man lang nagsorry pero patatawarin mo tong tao to. May mga ganong tao guys, no? Yung tipong hindi na nagsosorry, bigla na lang mananahimik, bigla na lang maglalaho. Ganon siguro yung ginagawa ng person mo. Yung bigla na lang hindi ka kakausapin pag nagagalit ka. Tapos parehas kayo nananahimik. So ano yung sistema rito guys? Walang naayos na problema. Hindi nyo kasi guys ito na pag-uusapan. So ang mangyayari guys, bigla na lang siya babalik pag kalmado na ang lahat. Then, pagkakalmado na ang lahat, parang okay na, walang nangyari. Hindi na napag-usapan yung huling pinag-usapan, huling pinagtalunan. Anong mangyayari? Pag susunod na pag-aaway, guys, mababrought out na naman siya. Never-ending cycle. So, possible na ganyan yung mangyayari sa connection nyo ng person mo, paulit-ulit na cycle. Okay, so again, check pa natin, additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Spirit guide. Meron tayong chemistry. There's a strong magnetic attraction here. So, 'di ba? Ayun, no, may deception nga lang. So, ibig sabihin, pwedeng nagkakaroon ng third party, pwedeng may iba na siyang kinakausap, may iba siyang ine-entertain. So, bukod sa inyo, guys, alam niyo yon, parang hindi nagiging faithful sa yung person mo. So, pwedeng ilang beses mo na yan nakita siya ng ganon, paulit-ulit, then wala naman siyang binabago sa pamumuhay niya. So, wala din siya binabago sa lifestyle niya. Babalik siya sa inyo, guys, pag frustrated na siya. Okay, so chemistry yung nakikita ko dito, napakalakas nung pagmamahal mo sa kanya at ganun din yung person mo sa iyo eh. So para lang yan ano eh, kung lalaki tong partner mo, actually nature na nila yan, no? Yung magkakaroon sila ng iba tapos gagamit, kaya nila guys gumamit ng hindi nila gusto yung tao. Kaya ikaw maging maingat ka, no? So, sa babae, may mga ganun na rin, guys, no? Same lang yan. Kaya na nilang gumamit ng walang feelings. Iba na yung nature natin ngayon. Okay, check pa natin additional message.
Additional message. Getting to know each other. Ayan. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Okay. So again guys, ito ha, getting to know each other. Parang kailangan nyo daw guys mag-usap ng person mo. Pag nilay-nilayan nyo yung mga bagay-bagay na hindi na nagiging klaro sa inyo. So, mag-usap kayo, pag-usapan nyo yung mga past issue, yung mga nagiging issue nyo, ano ba yung ayaw mo, ano yung ayaw niya. Ngayon, kung hindi ready yung person mo na makinig na ganon, or kung pinag-uusapan nyo naman at nauuwi naman to sa pag-aaway, so tanungin mo yung sarili mo. Ito bang relasyon na to guys is papunta na ba sa higher commitment or hindi talaga siya guys mag-upgrade? Kung hindi ba talaga magbabago yung connection na meron kayo ng person mo. So, kaya siguro sinasabi dito, love yourself first. Diba? Dapat mahalin mo muna yung sarili mo kung itong relasyon na to ay isa na lang yung nagkakaroon ng may respeto, which is ikaw na lang yung may respeto sa person mo. So, ang sabi nga dito guys sa bottom of the deck natin is free yourself. Baka ito na yung time para palayain mo yung sarili mo dyan. Diba? So, check pa natin guys. Ayan, nagsalamin lang ako. Additional message. Ano po yung sitwasyon dito sa connection nila Spirit Guide? Ano pa yung sitwasyon? O, diba? Soulmate mo siya, wedding. Nakikita ko guys na marami kang ine-expect dito sa relasyon na to. Pwedeng umaasa ka, hoping ka doon sa mga sinabi niya sa inyo, mga pinangako niya sa inyo. Pwedeng ang gusto niya dito is higher commitment na. So I think yun yung mga isa sa mga pinanghahawakan mo dyan. And again, soulmate. Ayan o, yes, this is your soulmate. Soulmate mo tong person na to. Ngayon, kung kayo ay LDR, alam mo na yan. Hindi yan nag-work or ang hirap i-work out ng soulmate pagka nasa LDR. Unless parehas kayong matured at nauunawaan nyo na yung sitwasyon ng bawat isa. Okay? Again, additional message. Additional message. Meron tayong wedding ngayon. Sa pa sinasabi rito, pwedeng sa kanya ka na talaga ikakasal eh. Alam mo yung kahit nagkakaroon kayo ng problema na tong taong to, kahit nagiging on and off na yung relasyon nyo, nandun na yung mga pagdududa mo, kahit sabihin na natin guys, na pinapakita naman niya yung pagbabago, kahit sabihin na natin na nag-e-effort naman siya dito, mahirap na sa end mo eh, lalo na niloko ka, no? Mahirap na magtiwala. Syempre nandun na yung yung thinking mo na pwede niyang ulit-ulitin yung ginawa niya before. Nagawa niya na nga before eh, di ba? So again, sabi ko sa inyo kung babae ka, mga lalaki kaya nilang lumande kahit wala silang nararamdaman. Mas sila. Kaya nga ang mga babae ang binigyan ng instinct, di ba? Malakas na instinct kasi nga madalas sila yung niloloko. Kayo yung madalas o kayo. Tayo yung di babae, sorry naman. Tayo yung madalas mas mabilis ma-attach, no? Mga lalaki hindi sila ganun kabilis ma-attach, pero naniniwala sila sa love at first sight. Again, additional message. Meron tayong separation. Time apart from your partner is in the horizon. O, diba? So, sinasabi rito, guys, pwedeng nagiging on and off nga kayo. Naghihiwalay, nagsasama, maghihiwalay, magsasama. So, never ending yung cycle. Nakikita ko dito, guys, yung parang, since nandito na kayo sa higher commitment, yung sinasabi guys na nagli-live-in or magkasama na kayo sa bahay, so, mas mataas yung chance na nagtitiis ka. Tinitiis mo na ganito yung pagsasama nyo. So, titingnan pa natin, guys. Very soon, no? Ibig sabihin, guys, possible. It's either magpakasal kayo or magsama na kayo habang buhay or maghiwalay kayo. So, ang sinasabi lang dyan guys, kung etong issue nyo na to ngayon pa lang, hindi siya naayos, yung pagtatalo nyo, hindi siya guys naayos ngayon pa lang, so saan na papunta tong connection na to? Okay? So, mataas yung chance na itong relasyon na to, pwede kayong maghiwalay or kayo na talaga. So, ano yung dapat gawin? Manghingi ka ng advice sa mga taong talagang totoong concern sa inyo. So, mahirap na kasi maghanap ngayon ng mga taong totoong concern, di ba?
Ayan, manghingi ka ng guidance. Pwede rin sa mga tarot reader. Pero nasa inyo yan, guys. Choice nyo yan. Pwede rin naman, guys, sa mga kaibigan. Pero yung ibang tao kasi, guys, mas naniniwala na sila kay ChatGPT. Di ba? Mas naniniwala, mas okay pa daw kausap yun kasi mas logical. Ayan, minamalat-malat pa. I mean, mas logical silang kausap. So, again, check pa natin additional message. Meron tayong healing family issue. So, isa pa yun, guys. Pwede kasing dahil sa mga nangyari, sa mga ginawa niya, ano nangyayari dito. So, possible na nakikialam na yung pamilya, natotoksika na sa relasyon nyo, yung mga kamag-anak, kapamilya niya, kapamilya mo, pwedeng against na dito sa relasyon na to. So, hindi siya maiwasan kasi nga hindi nyo na itama eh. So, nangyari, guys, may mga taong nakikialam, may mga taong naiirita na dito sa pagsasamang ito. Again, additional message. Give your relationship a chance. Work on your partnership. So, yun, di ba? Bigyan mo ng chance. Bigyan nyo ng chance itong relasyon na to na i-work out nyo. Okay? So, ngayon, kung hindi na talaga guys kayang i-work out, okay, so check pa natin, guys, additional message. So, bigyan nyo daw, guys, ng chance. Pag-usapan nyo. Kasi kung hindi, guys, mapag-uusapan yan, possible, no? Na maghiwalay talaga kayo. Mahirapan na itong i-work out. Pero kasi sa nakikita ko dyan, guys, kahit maghiwalay kayo, babalik at babalik pa lang. Pa rin siya sa inyo. Pero, aantayin nyo pa bang mangyari yon kung kaya naman na siyang gawin ngayon? So, patuloy lang kayong magsasuffer. So, ayusin din, guys, yung pag-uugali ng bawat isa. Kung yung pangit dun sa isa, siguro baguhin para dun sa pagmamahal niya sa person niya. Kasi naniniwala ko, guys, pag mahal mo yung isang tao, babaguhin ka ng pagmamahal niya. Naniniwala kayo dun. Diba? So, again, meron tayong passion. Allow your heart and soul to sing with joy. So, ayan. Nakikita ko naman, guys, yung pagiging passionate nyo. Okay? Okay? So, alam nyo, guys, nandun naman sa point na passionate naman kayo sa isa't isa. Ibig sabihin, pag okay naman kayo, ang sweet-sweet nyo naman sa isa't isa. So, I think dito sa relasyon na to, nagkakaroon talaga siya ng ups and down, hindi stable yung relasyon. Which is normal naman, guys, sa magkarelasyon. Normal yan, guys, no? Pag hindi kayo nag-aaway, naniniwala kayo doon, na pag hindi kayo nag-aaway ng partner mo, ibig sabihin, hindi nyo na mahal ang isa't isa. Or pag di kayo naaway ng partner mo, hindi ka na mahal niyan. Kaya be thankful na lang, guys, na inaaway ka niya kasi mahal ka niyan. Ngayon, pagka wala na, hindi ka na niya pinagbabawalang umalis, saan mo gusto pumunta, anong gusto mong gawin, silent quitting na yun, guys. Okay? Pero ngayon kasi, sabi na natin na itong person mo, nagagalit pa siya, or ikaw nagagalit ka pa, nandun pa yung love. Hindi nyo na lang talaga makontrol. Parang bata lang yan, parang anak lang yan. Di pag mahal nyo yung anak nyo, lagi kayong galit, lagi niyong pinapalo, pinagbabawalan, na bawal to, huwag ganyan, sinabi ko na sa'yo, ganyan-ganyan, di ba? Kasi hindi sila nakikinig. Kaya tayo nagagalit, di ba? So, ganun din yun, guys. Ang love, parang anak lang yan na kailangan mong alagaan. Kung gusto mong mag-grow ng mas maganda. Okay? Kung gusto talagang mapunta dun sa higher commitment, eka nga. Okay, check pa natin, additional message. Meron tayong forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Ayan, no. Kailangan, pagka ikaw yung mali, magpatawad. Pag siya yung mali, kailangan magpatawad. So, ito, guys, para to sa mga magkarelasyon pa ngayon na nagkakaroon ng ups and downs. So, i-release nyo, guys, yung mga past issue na yun kung hindi na maayos, no. So, ano yung kailangan yung i-consider ngayon? Kung ano yung talagang current na pinagtatalunan nyo. Okay, may iba kasing tao, guys, na naipon yung galit. Ngayon, sa maliit na bagay lang doon ka sasabog. For example, yung gamit mo hindi lang naayos ng maayos. Nagulo niya lang ng konti, doon ka na magagalit. Kasi naipon yung galit mo, hindi ka naman nagalit dahil doon sa gamit mo na ginulo niya. Nagalit ka kasi may ugali siyang hindi niya binabago na paulit-ulit niya pa rin ginagawa. Diba? So, again, additional message. Children.
So, ayan, kung may mga anak kayo guys, isa sila sa mga nagsasuffer din dito. Isa sila sa mga nahihirapan sa sitwasyon nyo. Again, meron tayong trust. So, yan yung kailangan yung i-build ngayon, yung tiwala nyo sa isa't isa. Kasi ito na yung wala kayo ngayon. This could be the one. Ituring nyo daw guys, nakakampi yung mga partner nyo. Ngayon, kung ituturing nyo silang kalaban, talagang magiging kalaban nyo sila. Kasi yun na yung binuo mong scenario sa isip mo. And ganun din yung partner mo. So, kung willing naman guys makipag-usap yung partner mo, pag-usapan nyo, lalo na kung may mga bata nang involved dito. Ngayon, kung hindi nyo na guys kayang i-workout, pag-usapan nyo ng maayos. Kasi naniniwala ko guys na nadadaan talaga to sa mabuting usapan. Okay, hindi yan nadadaan sa parang paggalit yung isa, galit ka. Hindi siya madadaan sa ganun eh. Ang mangyari guys, magtatalo lang, walang gustong makinig. Kasi nga, naumpisahan na ng galit, naumpisahan na ng sigawan. Okay? So, by the way, check pa natin. Nararamdaman ng person mo, okay? So, yun yung scenario, guys, ha? Doon naman tayo sa nararamdaman ng person mo. Nararamdaman ng person mo. Okay. Meron tayong judgment. Diba? So, ibig sabihin, possible na iniisip niya dito kung ano yung mga maling ginawa niya sa inyo, ano yung mga pagkakamali mo, kung paano mo siya masyadong minamaltrato, kung paano mo siya masyadong kinakawawa. So, yun yung mga iniisip niya dito, guys, no, na parang wala na siyang ginawang tama. Okay, again, ano yung nararamdaman ng person mo? Meron tayong temperance. Sabi niya dito, lagi na lang siya nag-a-adjust sa inyo, ikaw na lang yung laging tama. Siya yung parang tuta sa sulok, no? Yung tipo, inangilan ng pusa, tapos wala na naging laban. So, yun yung dating sa kanya rito. Temperance kasi guys, pag-a-adjust to. So, pwede kasi guys na may problema ka, may problema sa inyo, siguro, kinukonsider mo yung problema ng ibang tao, pinag-uusapan nyo, then ano nangyayari guys, nauuwi sa nagiging problema nyo na. Okay? Baka ikaw yung nagsisimula ng apoy. Yan kasi yung sinasabi ng partner mo na parang ikaw yung nagsisimula kasi ng apoy eh. Ikaw kasi nagsisimula ng pag-aaway. So, siguro ikaw, kung may galit ka sa person mo, sabihin mo na sa kanya na parang, kung love yung tawagan nyo, love, pag-usapan nga natin to. Kasi medyo mabigat na sa dibdib to eh. Siguro kailangan natin tong pag-usapan kasi pag hindi, mas lalong bumibigat sa pakiramdam mo. So, yun yung nakikita ko dyan. So, nandito guys yung Ace of Pentacles, offering. Tignan pa natin. Meron tayong Nine of Pentacles. So, stability. Medyo ano ka daw. May pagkabanito sa perfectionist, stable, dominant. So, ganon. Mahader tingin sa'yo ng partner. So, again, siguro kasi si partner mo, guys, hindi niya masyadong, hindi kanya talaga kasi makontrol. Kasi atin naman ng Nine of Pentacles yung energy mo. Okay? Hindi ka manghihinayang na mawala siya sa buhay mo. Parang sino ka ba? Para manghinayang ako pa. Parang ganun yung pwedeng maging sitwasyon dyan. Okay? So, again, dun tayo sa paano ka ba niya nakikita ngayon? Paano ka nakikita ng partner mo? Meron tayong Eight of Pentacles. So, ito naman guys, workout. So, alam mo yung parang kahit napapagod na siya, kahit naiinis siya sa inyo, may mga dahilan pa rin kung bakit siya nag-i-stay. So, may mga nilook forward pa rin siya sa inyo, guys, na nagugustuhan niya, na parang feeling niya, hindi niya talaga makikita sa ibang tao. So, kagaya nito, na nakikita naman niya na nag-e-effort ka sa kanya, yung tipong pagkagising niya, nakasaing ka na, nakaluto ka na, inaasikaso mo siya, inaalagaan mo siya. So, mga ganong bagay na hindi niya kayang i-let go sa inyo kasi nakikita niya yung pagiging maasikaso mo. Okay? So, meron tayong Page of Pentacles.
Ito naman guys, Page of Pentacles is something na, um, yung kasing bundok guys is challenge. So, yung nakikita niya sa inyo guys, hindi ka naman ganun kahirap pasiyahin. Hindi ka naman maluhon tao. Gusto mo lang ng stability or gusto mo lang mag-matured siya kasi page siya dito eh. So, isip niya yon. Isip niya na parang tingin mo sa kanya bata, wala pang plano sa buhay. So, since Page of Pentacles to, nakikita kanya na someone na, alam mo yon, matured ka naman sa ibang bagay talaga. At saka hindi ka naman ganun kakomplikadong tao. So, 'di ba? Pag nare-realize niya to after ng pag-aaway niyo, guys, bumabalik talaga siya sa inyo. Meron tayong the world. Ayun, hindi siya maka-move on. Babalik at babalik talaga sa inyo. Ganun lang yung pinapakita sa akin. Again, never-ending cycle yung nangyayari. Tignan pa natin. So, ano yung gagawin ng person mo sa inyong relasyon? Nag-o-offer pa rin siya ng cup of love, makikipagbate. Kasi mahal ka niya eh. Saka alam mo, ikaw yung pinaka-strong sa inyong dalawa. Mas marami kang kayang gawin. For example, yung partner mo, hindi marunong mag-drive, ikaw marunong. Marunong ka makipag-usap sa ibang tao, siya hindi, mahiyain. So, may ibang bagay na malakas ka, tapos sa end niya, mahina siya dun sa bagay na yon. Ikaw yung nagiging kalakasan niya rito. So, siguro isa yung sa kinakainis mo kasi parang ang hina-hina ng loob niya. Okay? Check pa natin, additional message. Meron tayong, my fantasy, you are my fantasy, I have pictures and videos. Save of you and use them for inspiration, I want you. Meron tayong spoiling you. I want to give you the good life. I want to spoil you with gifts and treats. Everything you could ever need or want. You deserve nothing less. Meron tayong have my kids, diba? So, pwede may mga anak kasi kayo eh. Gusto kanya ni spoil, tas ikaw pa yung fantasy niya. And siguro yung have my kids na to is, yun nga, yung mga anak nyo, tapos parang tinuturing mo siyang bata din. So, I am not available. So, siguro may mga pagkakataon na pag gusto mo siyang kausap, lagi niya sinasabi na hindi ako available ngayon. Huwag mo muna kausapin. Huwag muna natin pag-usapan yan. Mga ganyan. So, paano matatapos? You don't know how hard it was to let you go. So, kasi pag gusto mo siyang kausap, sinasabi mo, maghiwalay na lang tayo, pag-usapan natin. Though alam niya, no, aware siya kung yung mga pagkakamali niya. Meron tayong I know that I crossed the line with you. Diba? Aware siya na mag-cross pa rin ang landas niyong dalawa. Magtatagpo kayong dalawa. So again, tignan natin yung zodiac sign. Meron tayong Pisces, Libra, Capricorn, Sagittarius, Scorpio, and Aquarius. Meron tayong Cancer, Aquarius, Gemini, Aries, Taurus, and Pisces. Last one. Meron tayong Aries, Leo, Virgo, Sagittarius, Capricorn, and Taurus energy. Lakas ng Taurus dito ah. Okay, perfectionist pala yung person mo. Saka mabagal, may pagka-girly kung Taurus nga yung person mo. So, mag-iinit talaga yung ulo mo. Hindi ko man sila sabing masama ang mga Taurus. Pero, ano kasi sila guys, sobrang ma-organize. Ano ba? Mabagal kumilos. Ano kasi, mas naniniwala sila na hindi mo kailangan madaliin. Okay, so again, sa end mo, ayan o, ikaw yung stress na stress para ka nag-aalaga ng bata. Mahal mo siya eh, kahit na-stress ka dito. Madalas nagkakaroon ka na ng sleepless night. Tapos the lovers, di ba? So, kahit ganon, nag-i-stay ka dito kasi may mga dahilan ka kung bakit kailangan mo mag-stay dyan sa taong yan. Mahal mo rin siya, no? Ganon din naman yung pinapakita sa akin dito. Okay? So, again, check pa natin. Hindi lang nagpapahirap sa inyo eh. Mabigat siya sa dibdib, no? Diba? Ang dapat mong gawin, nagkakaroon ka ng hesitation. Siguro bigyan mo muna ng time yung sarili mo na mag-me time. I-pamper mo yung sarili mo. And justice, kasi sa person mo, wala ka na magagawa dyan. So, siguro kailangan bigyan mo ng time yung sarili mo na i-pamper mo, mag-relax ka, magpagwapo ka, magpaganda ka, mag-exercise ka. Kesa nakapokus ka sa person mo, magpaganda ka na lang.
Zodiac sign mo. Okay, meron tayong Sagittarius, Capricorn, Libra, Scorpio, Pisces and Aquarius. Meron pa tayong Virgo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, Aquarius, and Libra energy. Last one. Ayan, meron tayong Taurus, Capricorn, Sagittarius, Libra, Pisces, and Taurus energy. So, by the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!